Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat, para sa tingin ng bayan, ako po yung University. Magandang in order ng ating lalawigan at from time to time nagre-report po ang ating provincial director. Ang violence against women ay hindi ko na kailangan elaborate pero nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Ako po ang lingkod si Chris Sanji para dito pa rin sa Laguna TV6 Ipagsabi. Okay, welcome sa ating programang Kasandigan ng Bayan. Kamusta po kayo mga kalalawigan? At welcome sa ating segment Rise High Laguna Serbisyong Tama ni Governor Ramil Hernandez. Kamusta po ba mga kalalawigan? Ilang araw na lang ay araw na ng mga puso. Meron na ba kayo mga napupusuan dyan or yung pamilya? Siyempre, ang Valentine's Day ay paalala kung paano nagmamahalan ang bawat pamilya, ang bawat magkasintahan, ang bawat mag-asawa, ang bawat bayan, ang bawat lalawigan at ang ating buong bansa. Kailangan ng pagmamahalan. Dito po sa lalawigan ng Laguna, dire-diretso lang po yung programa namin ni Governor Ramil. Itong ating SPES, nag-i-start na po tayo. Yung ating scholar po, dire-diretso na po sapagkat nag-aayos na yung ating mga kababayan. Yung ating mga kasama sa Kapitolyo ay nag-uumpisa na po magsaayos ng ating payment para po pabigyan sa second semester yung ating mga scholars for first district hanggang fourth district. So lahat po, may mga advisory na po kami. Kailangan lang, yung mga sinasabi namin dokumento, yun po isasabit nyo, certified true copy. Nung kayo ay talagang naka-entry, naka-register po kayo, yun yung certified true copy ng grade. Certified true copy po, hindi na namin kailangan yung original copy. Certified true copy lang, ay okay na po yan. Mga kababayan? At syempre, speaking of SPES, nag-i-interview na po ang ating PESO manager, si Ma'am Jane Corcuera. Kahapon, nakita ko sila dito sa Hektan, ini-interview po yung mga kabataan, yung mga senior high school, na gustong magkaroon ng summer job. Kaya, congratulations sa PESO, sa mga estudyante, tiyaga-tiyaga. Sabi nga, pag may tiyaga, meron tayong niyaga. Kaya dito po sa lalawigan, pinaghahandaan na rin po natin ang ating Anilag Festival, Sa Marso po yan, March 7 onwards, pinaghahandaan na po ito ng probinsya. May isa lang po kaming usapin, hindi pa ho namin masabi sa inyo, dahil po sa paghahanda, pag-iingat sa ating mga kababayan sa kalusugan, alam niyo naman yung NCOV, yung coronavirus, medyo pinaghahandaan po, kailangan maingat din po tayo. Hindi po namin alam pa, mag-aantay pa ho kami na advisory galing po sa Department of Health at sa atin pong sa lalawigan ng Laguna. Pinag-uusapan po ito, baka sakaling ma-postpone o matuloy po dahil ito pong anilag na ito ay pinaghahandaan, talagang sinisikap ng ating mga kababayan mabisita itong ating Kapitolyo ng lalawigan sapagkat nandito po yung sentro ng ating Anilag Festival. At pagka sinabing Anilag Festival, pinag-uusapan ang mga produkto ng bawat bayan. Ang tema po ngayong taon na to, tangkilikin ang sariling atin. Ibig sabihin, yung one town, one product, kasama po dyan. Hindi lang naman produkto pinag-uusapan dito. Yung karakter ng mga kababayan natin, yung ugali ng mga Lagunense na ipinagmamalaki natin sa ating mga kababayan na bumibisita sa atin sa lalawigan ng Laguna. At speaking of Marso, sa next month, ay Women's Month celebration, pagkilala sa ating mga kababaihan. Kaya prior to that, makakapiling natin ngayong umaga ang coordinator po ng Serbisyong Tama Kababaihan, yung STK po natin na pinamumunuan po ni Ma'am Elinita Alcantara. Ma'am, welcome sa ating programa. Kamusta po kayo? Mabuti po. Kamusta po ang ating STK? Ang STK po natin ay masasabi natin matagumpay, matatag, sa buong lalawigan po ng Laguna. Okay. Ako kababaihan sa aming barangay. Paano ba ako magiging miyembro nitong Serbisyong Tama Kababaihan, ma'am? Mabilis lang po. Basta't ikaw ay naninira sa barangay na yan, mabilis po na makipag-ugnayan lang sa aming tanggapan sa Sectoral Concerns Office para po mababaan namin sila ng STK Core para po mabuo sila. Siyempre, may orientation. Hindi naman, ito yung form, pipil up ka agad. Hindi naman po ganon. Kailangan
ma-orient ka, ano ang mga ginagawa ng ating STK? Ano ba ang mga ginagawa, mga programa ng STK, ma'am? Marami po tayo. Siyempre po sa patnubay ng ating mahal na governor, lalo na po, kaya po pinapalakas ng kababaihan para po ipamulat sa kanila na may programa talaga sa kanila, pamahalang panlalawigan, lalo higit po pagdating sa pangkabuhayan. Kasi po ang mga kababaihan nun parang pag sinabi babae, diyan ka lang sa apat na sulok ng tahanan mo. Pero ngayon po, pag sinabing kababaihan, may ihahanin na natin sa kalalakihan. Pag sinabi kasing kababaihan, sabi, pambahay lang yan. Ha? Ang ginagawa niyan, magluto, maglaba, maglinis ng bahay. Pero hindi po. Ito pong STK ay inopen para sa mga kababaihan na, livelihood, yung project natin. Halimbawa, may gusto sa isang community, maggawa ng basahan, maggawa ng yung mga food preservatives, no? Meron tayong programa diyan. Alam ko, meron tayong livelihood training kung saan yung mga kababaihan, ini-encourage natin na maging negosyante sa kanilang area. Tama ba, Ma'am Ellen? Tama kayo, sir. Diyan yun nga po, minumulat natin sa kababaihan yung ganun na kahit nasa tahanan sila, ay meron sila, pwede silang kumita. Sa pamamagitan nga po ng tanggapan ng SLO, tinuturuan sila sa mga livelihood projects, kagaya nga po, masabi ko po yung bayan ng Kalawan, hindi naman dahil sa taga-Kalawan ako, ang paggawa po ng supot, masasabi natin tagumpay. Dati yung mga kababaihan din, mga chismosa chismosa lang sila, kung medyo nalilihis ang kanilang pamumuhay, dahil wala nga pinagkakabalahan. So, simula nang mababaan sila ng training, gaya nga po ng paggawa ng supot yun, ngayon po, ito'y malaking tulong na sa kanila, yung paggawa ng supot. Nagiging main, paano ginagawa nyo dito? Kayo din ang humahanap nung mamimili ng kanilang ginagawang produkto, ma'am? Sa pakipagtulungan po sa SLO, meron po talagang direct market na. So, yung kababaihan natin talaga, hindi sila nahihirapan. At sa... Teka, usually pag ang pinag-usapan ay may project, may livelihood training tayo, Ma'am Ellen, paano ako? Saan ako kukuha ng puhunan? Malaki po ba kailangan kong puhunan? Ganito po. So, bali, ini-encourage naman sila. Kasi naman po yung mga samahan na yan, natatag na sila dati pa. Meron silang konting sinman. Yan po. So, may mga bayan na ganon. So, doon sila nagsisimula. At ang ating mga pamahalang panlalawigan ng Laguna, sa tulong nga rin po ng SLO, meron silang kaunting pautang, di po ba? Na inire-refer naman natin ang mga karapat-dapat na STK. Para maka-avail. Tanong ko, lahat na ba ng bayan at syudad ay meron tayong STK? Ay, masasabi ko po matagumpay na matagumpay. Sa apat na distrito po na lalawigan ng Laguna, masasabi ko po matatag po ang pagkakatayo ng STK na rin yan. Alam nyo, iba rin yung may inisyatibo ang pamahalaan na nakasuporta sa mga organisasyon kagaya nyo. Isa lang kayo. Ang totoo niyan, yung STK, yung Serbisyong Tama Kababaihan, isang organisasyon lang na sinusuportahan ng pamahalaan. Marami yan. Maraming mga organisasyon ang sinusuportahan ng ating pamahalaan. At pantay-pantay. Hindi po ibig sabihin, STK, Governor Ramil Hernandez yan, Congressman Rutia. Hindi po. Lahat po, pantay-pantay. Dangan nga lang, talagang itong STK ay talagang nakatutok sa programa ng gobyerno. Tinutulungan kami mag-information dissemination. Kapag may problema po sa isang bayan, naandyan po ang STK para mag-assist, di ba? Sa scholar po namin, sa orientation, sa pamamahagi po ng mga grants, naandyan po si STK para magsaayos ng mga bata natin. Sa SPES, tumutulong po sila. And wala pong bayad yon, mga kababayan. Baka akala niyo po sila ay may bayad. Volunteer po pinag-usapan dito. Voluntaryong pagtulong sa ating pamahalaan para maisaayos yung mga programa ng gobyerno. At importante po ito sa ating mga kababayan na nararamdaman kung ano ang programa ng ating pamahalaan. Dahil nagtatrabaho naman ang pamahalaan panlalawigan. Nagtatrabaho po si Governor Ramil, nagtatrabaho po si Kong Ruth. Ibig sabihin, kailangan lang naka-proper channel sa mga taong kagaya nyo, ma'am. Kaya nga po, lubos ang pasasalamat namin kay Governor at kay Congresswoman. Talagang binigyan niya ng malaki importansya yung kababaihan, lalo po yung STK. Hindi nila talaga pinapabayaan. Naramdaman ng STK sa lalawigan ng Laguna na hindi sila itinatag para sa political na agenda nila. Naramdaman talaga nila na may programang nakalaan para sa kanila. Yun, hindi po
Hindi po itinayo STK para maraming boto makuha ni Gov. Opo. Hindi po ganon. Opo. Ginawa po ang STK para mas maging matatag ang programang pangkababaihan ng ating lalawigan. At importante yan dahil alam niyo naman, ang kababaihan ay may kakaiba, natatangi silang karakter na wala minsan sa mga lalaki. Iba ang may touch of nanay and kababaihan, di ba? Alam niyo yan. Pagdating sa bahay, di ba? Pag alis ng tatay, naalala niyo, pag alis ng tatay, si nanay mag-i-start na maglaba, magluto, di ba? Maglilinis ng bahay, mag-aagiw. Kaya kung minsan, yung mother ko nag-aagiw pa minsan. Sabi ko, nay, huwag ka na mag-aagiw, baka malaglag ka. No? O kaya, basta iba ang role na ginagampanan ng mga kababaihan natin. At kung sa pamilya naman, ay, ang mga nanay, mga kababaihan, sila ang number one na nagtatakip sa mga problema ng anak, di ba? Spoiled, spoiled nila. Kumbaga, ganun ang karakter ng nanay, ganun ang karakter ng kababaihan. Kaya, pagdating sa programa ng kababaihan sa lalawigan ng Laguna, importante pong natututukan ito. Ma'am, ano ang bilin ni Kong Ruth sa inyo, sa ni Governor Ramil? So, ang bilin po ng aking minamahal na Congresswoman Ruth Mariano Hernandez at ng ating Governor Ramil Hernandez ay panatilihing matatag, may pagkakaisa, at ibaba ang dapat na benepisyo na para po sa kababaihan. Alagaan sila, hindi lamang dahil panahon ng politika, hindi po. Dahil yung mga programang nararapat na ibaba sa kanila ay i-monitor namin para maramdaman talaga ng kababaihan yung sinasabing tulong or ayuda ng pamahalang panlalawigan ng Laguna. Po ang bilin ng ating mahal na governor, tiyakin na yung mga benepisyo, yung mga munting pangangailangan ng kalalawigan natin, especially po ang STK, ay maramdaman nila. Ate Ellen, ano ang pakiramdam na ikaw ay isa sa pinagkakatiwalaan ng ating gobernador, ng ating congresswoman, ma-extend yung tulong sa ilalim, sa ground, sa barangay, sa mga sulok-sulok ng ating lalawigan. Siyempre, instrumento kayo. Ano yung pakiramdam natin, Ate Ellen? Hindi naman ganun kalaki ang sweldo dito, pero minsan tulak pa nga tayo, pero ito'y passion natin. At ang importante dito yung nararamdaman mo. Ano yung nararamdaman mo, Ate Ellen? Ako po, pakiramdam ko, sabi ko nga po, yung pribilehiyo na, or yung binigay nila sa akin na tiwala na simula ng inarangkada namin ng STK noong 2016 hanggang sa kasalukuyan po, yung pakiramdam ko na parang pamilya. Pamilya talaga yung pagbaba ko, sabi nga niyo sir, kami yung kasama ko yung STK Corps, ay talaga naman po yung sinasabi niyo yung pagod, inabot na kami ng gabi, ng gutom, pero wala po sa amin yun. Ang sa amin po, masaya kami na ginagawa namin yung tungkulin namin dahil nakikita naman namin yung balik ng mga kababaihan sa amin na minamahal kami nila, ganun din po. Yung binigay namin pagmamahal sa kanila, sinusuklian kami. Na pagbababa kami sa bayan nila, kahit man po doon sa mga barabarangay nila, talagang pag nakatala, ay, si Ma'am Ellen, ay, ang STK Corps, napakasarap po sa pangaramdam. At syempre, ginagawa nyo to because mahal nyo ang lalawigan ng Laguna. Hindi lang dahil mahal nyo si Governor, pero ito'y passion nyo makatulong sa ating mga kababayan, makatulong partikular sa sektor ng mga kababaihan. At kaya nga kamakailan, ay makakwento ko lang sa inyo, nagkumpleto na ng mga requirements itong ating mga scholar sa buong Region 1, District 1 hanggang District 4. No? At patuloy po ito, kaya paalala ko lang, doon sa mga nag-aayos pa, no? Magdala ng original at certified photocopy ng registrar. Yung grades po natin ng per semester, registration form, yung copy po ng ID ng magulang at o voter's ID, at valid ID po. Kailangan meron po tayo niyan. So, salamat din po kay Vice Governor Attorney Karen Agapay sa libreng notaryo ng mga dokumento. Salamat. Di ba? Kaya nagpapasalamat din kayo. Nagpapasalamat din po ako na sir. Sasamantalahin ko na ito na po sa tanggapan po ng ating minamahal na Vice Governor Attorney Karen Agapay sa libreng notaryo naman po para sa STK po para maparehistro sa DOLE. Yun. 3rd and 4th District po, umarangkada kami noong January 31. Tapos meron po kami, bali, 6 na bayan po yung nasakop niya.
48 clusters. At ngayon pong Feb 21, sasalang naman po kasi kami sa second batch, libreng notaryo po ulit para maparehistro na yung kababaihan po natin sa DOLE. Kaya sabi ko, malaking tulong yung ginagawa ni Vice Governor Attorney Karen. Not only Attorney Karen, pati po sila, Attorney Mac yung kasama niya sa pamahalaan panlalawigan, si ating administrator, si Attorney Dulce Ribanal, yung iba pang abogado natin, si Attorney Rodel Padirayo, nagbibigay po ng libreng notaryo para sa mga dokumento na kagaya po ng scholar at yung sa mga STK po natin. At kamakailan nga, no, dalawang proyekto po yung pinasinayaan ni Governor Ramil, nakikita natin sa screen. Ito pong bagong multipurpose building sa Barangay Kambuha sa bayan po ng Santa Maria. Ito ay may dalawang palapag at nagkakahalaga ng 2.5 million at may lawak na 108 metro kwadrado. Ayan po, nakikita natin. At ito po sinisiguro po ni Governor Ramil na maayos na ibibigay po ang pondo para sa ating mga kababayan. At kasama po ni Governor Ramil si Vice Governor Attorney Karen Agapay, si Mayor Cindy Carolino, si Vice Mayor Birgit Wason, dating mayor ay nagpunta rin po, Mayor Carolino, at ang sangguniang barangay ng Kambuha. Ganon din po, pinasinayaan din po yung multipurpose hall ng Barangay San Antonio sa bayan ng Mabitak. Nakikita natin po sa screen. Ang proyekto po ay nagkakahalaga ng 4 million at may lawak na 351 na metro kwadrado. Malaking tulong po ito sa programa at gawain ng barangay. Hindi lamang sa mga pagdiriwang ito magagamit, kundi maaari itong gamitin sa panahon ng mga sakuna. At kasunod nito, umabot po sa 15,000 na tilapia fingerlings ang nilagay sa ilog ng Barangay San Juan sa bayan po ng Kalayaan. Nakikita natin sa screen. Ito ang programa ng Communal Water at River Seeding ng Field Agriculture Extension Services na pumapaloob sa 8 puntong programa ni Governor Ramil Hernandez. Katuwang ng programang ito, yung barangay chairman po, si Ginoon Dominic Ragas, pambayang agrikultor, si Ma'am Lisa Lee, Provincial Fishery Coordinator, Ernesto Hara, at ang atin pong Provincial Agriculturist, Sir Marlon Tobias. Yan po. At nananatiling ligtas po ang lalawigan ng Laguna sa 2019 Novel Coronavirus Acute Respiratory Diseases. No? Ito po yung pahayag ng DOH sa pangunguna po ni Dr. Rene Bagamasbad. Nakikita niyo po sa screen. Kasama po ang team leader, Dr. Gigi Hanairo. At nagpatawag din po si Governor Ramil ng emergency meeting para talakayin itong hinggil sa 2019 NCOV ARD. Unang tinalakay dito ang Information and Education Campaign na gagawin ng mga local government units. At pinauulit po namin sa inyo, mag-ingat po tayo sa fake news. Huwag po tayong basta nagsishare ng mga informasyon na hindi tama. Ang lalawigan po ng Laguna, wala po tayong NCOV, wala po tayong coronavirus dito. Meron lang pong ilan na inoobserbahan. Nililinaw ko po, wala pong coronavirus sa lalawigan ng Laguna. At kalinsunod nito ay isa pang emergency meeting po ang ginawa ng pamahalaan panlalawigan hinggil sa African Swine Fever. Ang isinagawa dahil rin sa nararanasang patuloy na paglamig ng panahon sa ating lalawigan na nagiging banta sa kalusugan ng mga alagang baboy. Tinalakay dito ang ASF Preparedness and Response Plan na magsisilbing gabay kung sakaling magkaroon ng outbreak sa atin sa lalawigan ng Laguna. Nakikita niyo po sa screen ang mga namumuno po sa atin sa Provincial Veterinary at ang atin pong namumuno, Dr. Mary Grace Bustamante. Ganon din po ang ilang nakakaalam ng programang ito. Kasama po dito ang PDRRMO, Laguna PNP, Provincial Health Office, Peace and Order, PGNRO, at ang tanggapan po ng PIO. At kasabay po ng pagdiriwang ng 29th National Arts Month sa bayan po ng Paite, naging kahalili po ni Governor Ramil. Umaten po si Vice Governor Attorney Karen Agapay na siya po nagrepresentante kay Governor Ramil sa bayan po ng Paite. Diyan po, at nandyan po, nanguna po dyan si Mayor Mutuk Bagabalto, yung DepEd Supervisor natin, si Solomon Kahulugan, mga guro po, at nagkaroon po ng mga vocal duet para sa mga estudyante bilang bahagi ng pagdiriwang. Si Governor Ramil ay taos-puso bumabati sa bayan po ng Paite para sa mga programang ito. Ganyan ang isang linggo naming programa, hindi tumitigil mula Lunes hanggang Linggo. Ano? Ang dami po namin schedule, kanya-kanya po kami. Kuminsan, pagising ko sa umaga,
sabihin ng anak ko, di, anong oras ko dumating? Ha? Sabi ko, umaga na yata kami kuminsan eh. At yun nga po, tuloy-tuloy pa rin po. Pakiusap ko rin sa mga kababayan natin, patuloy po tayo mag-donate ng dugo sa Philippine Red Cross. Medyo badly needed po natin ng dugo. Ang dami pong dinadialysis ngayong mga panahon na to. Kaya nakakalungkot pong isipin. Medyo tumataas po yung bilang. Pero ang gusto ko po ibalita sa inyo, dito po sa ating ospital sa JP, meron na po tayong dialysis center. At nagpatayo din po si Governor Ramil ng blood bank dito po sa loob ng JP na pinatatakbo po ng Philippine Red Cross. Mayroon pong bagong 4 na palapag na building dyan. At doon po kami nagkakaroon ng mga bloodletting activities. Kaya kayong mga organization ng STK, maggawa tayo ng bloodletting program ngayong March kung pwede. Mag-initiate kayo lahat ng STK. Bakit? Kapag nag-donate kayo ng dugo, ang totoo po nito, hindi lang po nalilinis hindi lang nakakatulong kayo sa ating mga kababayan, kundi natutulungan din po yung kalusugan nyo. Na napapaltan po yung mga dugo ninyo. Kasi pag nag-donate ka ng dugo, ay gaganda lalo ang daloy ng dugo mo sa katawan. Hindi po totoong pandinuguan yan. Ate Ellen. So, inaasahan ko po na ang ating mga STK, mga organization, mga Pugad Lawin, mga Kiwanis, na Rotary Club, mga JC, sana mag-initiate po ulit tayo. At today, February 12, ay meron pong ginaganap na bloodletting activity po sa Royal Star Marketing, sa Kalamba, sa Parian. So, hinihimo ko po yung ating mga kababayan na malapit dyan, mga TODA, mga kababayan natin. And sa Sabado po, meron po ulit kaming bloodletting with Director LB Arambulo. Doon po naman kami sa Kalamba Parish, sa simbahan po sa likod. So, inihimo ko po yung ating mga kababayan, donate po tayo ng dugo. Dahil kailangan po ng mga kababayan natin ng dugo dito sa lalawigan ng Laguna. Helen, salamat sa pagkakataon, sa oras mo, yung mga kababaihan natin, at isang pagpupugay din po ang pinaabot namin ni Governor Ramil sa inyo. Sa mga tulong ninyo sa pamahalang panlalawigan, malaki po yung role na ginagampanan nyo. Ano po yung mensahe nyo sa mga STK natin, kapwa STK natin? Nasaan yung pagkakataon namin? Okay. Sa STK po, sa buong lalawigan ng Laguna, andyan na po kayo, matatag na kayo, at sana po mas patatagin pa natin. Sa panahon ng kalamidad, kahit wala kami iniaata sa inyo, nakita ko talaga yung pagkakaisa. Yung pagtulong nyo kahit hindi sa bayan ng Laguna, yung pagtulong nyo sa mga nasalanta ng pagsabog ng Bulkan Taal, nakita ko po yung inisyatiba nila. Kaya STK Laguna, lagi pong sinasabi ko sa inyo, salamat, salamat, salamat. Yan. At salamat din, Ma'am Ellen, sa paglilingkod ng walang hinihintay na kapalit. Alam niyo, ang paglilingkod ay regalo ng Panginoon yan eh. Yung mga posisyon na hinahawakan niyo sa kahit saan, sa gobyerno, sa non-government organization, isa po yung regalo galing sa Panginoon na pag sinabing regalo, anong dapat mong gawin, di ba? Itago mo, alagaan mo, kasi treasure mo yan eh. At yung treasure na yan ay magiging kwentuhan hanggang wala ka na sa mundong ibabaw. Ibig sabihin, yung regalong yon ay kailangan laging makinang at hindi mababahiran ng kahit anong problema para manatiling makinang itong regalong ito. Kaya sa ating mga kababayan, sa ngalan po ng ating pamahalang panlalawigan, ginagawa lang po namin ang tama, nagseserbisyo lang po kami ng tama, may sipag at malasakit sa ating mga kababayan. Ako po, ang inyong lingkod si Chris Sanji, pagpalain po tayo ng poong may kapal. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat, para sa tingin ng bayan, ako po yung Mag-practice in order ng ating lalawigan at from time to time nagre-report po ang ating provincial director. Ang violence against women ay hindi ko na kailangan elaborate pero nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Ako po ang lingkod si Chris Sanji para dito pa rin sa Laguna TV6, ipagsabi.